po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang makasagot niyan. Maraming salamat for response. Yung nagtatanong, ganun na yung kanyang bibig. Anong tanong yan? Yan ba yung tanong? Ginoo ko. Tinanong niya kung bakit kaya wala pang kasong na ano. Sweet pagkabugo. House of Representatives. Ayusin nyo naman, wag nyong gawing katawa-tawa, no, ang inyong institusyon. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe talaga si Tatay Digong kahapon mga kabayan. Binulabog yung Quadcom, di ba? Mantakin mo naman kabayan na anong oras yun nagsimula. Tapos halos hating gabi na ata yun natapos kabayan. Muntikan pang hindi umuwi si Tatay Digong kabayan. Gusto niya pa daw paabutin hanggang 2 a.m. in the morning. Di ba? Buti na lang at andon ang kanyang pinakamamahal na anak na walang iba kundi si BP Inday Sara Duterte mga kabayan, di ba? Di ba? Nagpapakita talaga na kung gaano niya kamahal yung kanyang tatay mga kabayan. At eto, panoorin natin tong short clip na to mga kabayan kung paano talaga pinapahalagahan ni BP Inday Sara yung kanyang ama. Ito na mga kabayan, no? Tumayo si BP Inday at saka sabay bless or pagmano mga kabayan sa kanyang ama. Maybe 5-10 days. And it's hearing. Hanggang Dito mo talaga makikita mga kabayan, no? Na isang tunay talagang Pilipino yung pamilya Duterte kabayan. Di ba? Dahil ipinapakita di ba? Opo po. At saka yung pagmano ay hindi nawawala sa kanila mga kabayan. At yung isang anak na kahit alam naman natin mga kabayan na si dating Pangulong Duterte ay mayroon na ding ibang asawa, di ba? Ibang pamilya, di ba? Pero si BP Inday mga kababayan, grabe pa rin yung pagrespeto sa kanyang ama. Di ba? At kahapon pala mga kababayan, habang kasalukuyang naghihiring sa Quadcom, ay naku po sa labas mga kabayan. Libu-libong supporters ni Tatay Digong, di ba? Nasa labas. Partida pa yon mga kabayan di ba? Sinabi nila nung umaga na cancel, di ba? Yung pagdinig kahapon sana, di ba? Tapos kinagabihan, tuloy daw po mga kabayan. Di natin alam, baka strategiya din yun ng Quadcom mga kabayan, no? Di ba? Dahil kahapon mantakin mo. Grabe. Nandyan si Trillanes, si Senator De Lima, di ba? Yung iba pang congressman mga kabayan. Di ba? Tapos nakahanda, di ba? Baka ito yung mga kabayan, di nila gustong mangyari na dumagsa talaga yung taga-suporta ni Tatay Digong, di ba? Kasi naka-ready na ang dami nang naka-ready mga kabayan tapos biglang na-cancel, so, di ba? Ano sa tingin mo kabayan, di ba? Panoorin natin to yung mga taga-suporta na nasa labas at tag-aabang kay Tatay Digong. Sikat pa rin si PRRD Parang yan, mga supporters. Batasan Health Route. Darating na si Tatay Digong, kaya abangan nyo mga kababayan. Like and share nyo na ito. Like and share nyo na. Yan, si PRRD Kikita, marami pa rin nagmamahal kay PRRD. Yun, tama. Imagine. Sa kanya mga kababayan. I-cancel. Kahapon sabi nila, kina-cancel nila. Wala silang magawa, no? Ang biglang dumating si PRRD. Kinancel daw nila.
Tapos wala daw nagpapadala ng invitation kay PRRD. Tama. Ngayon tinuloy ang investigasyon. Sulit ang suporta kay Tatay Digong. Kaya na pati mga media na parating Yan kahit mga nanay talagang love na love si PRRD. Siyempre. Andyan si Vic Rodriguez. Attorney Vic mga kabayan, no? Andyan pala si Vic Rodriguez. Full support kay Tatay Digong mga kabayan. Huwag niyong kalimutan yan si Attorney Vic mga kabayan. Dami Talagang ito na. Ito, mga kababayan, ito. Partida pa yan mga kabayan ha. Yeah. Kinancel pa nila. Tapos sabay tuloy raw. Oh. Ang galing talaga ng Quadcom mga kabayan, no? Tapos may pasabog pa sila mga kabayan, di ba? Kung ginimbal sila ni Tatay Digong, may pasabog naman yung Quadcom, di ba? Yung si Antonio Trillanes mga babae. Biglang napasugod, no? So kumpirmado nga, tila kung bagay, siya yung director talaga. Di ba? Kumakalat yun mga bayan. Nung nakarang araw na si Trillanes ay nandun sa Quadcom hearing mga babayan. Nung nakarang araw, di ba? Pasilip-silip daw. Kumpirmado nga mga kabayan. Na ni Trillanes. Di ba? Tingnan natin yung grand entrance ni Mr. Mr. Antonio Trillanes mga kabayan. Yung grand entrance niya. Eto na mga kababayan, no? Diba? Gabi pa dumating mga kababayan, no? Diba? Yung kumbaga yung isang aktor talaga mga kababayan. Diba? Kita nyo naman kabayan. Tinatanong ba siya ng isang reporter ka ba? Bakit ka andito sir? Anong meron, di ba? Tapos tumawa pa itong si Mr. Naku po mga kababayan, sumining, wala palang nakaalam talaga kung darating ba si Mr. Trillanes mga kababayan. Di ba? Yun yung sinasabi ko kanina mga kabayan na kung si Tatay Digong ay ginimbal niya yung Quadcom, eto naman, ginulat ni Mr. Antonio mga kabayan Trillanes. Yung Quadcom. Di ba? Okay, sir. Ngiti-ngiti. Bakit tayo nandito? Na-invite po ba tayo, sir? Na-invite po ba tayo, di ba kabayan? Di ba? Rinig nyo naman? Naku po. At samantala naman kabayan, tingnan natin yung grand entrance din ng ating mahal na Vice Presidente mga kabayan. Tingnan natin ang pinagkaiba. Simpleng-simple mga kababayan, di ba? Tapos yung Vice Presidente natin ay ang ganda-ganda pa, di ba kabayan? You said someone who would sponsor your friend to the ICC. Di ba mga kababayan? Di gaya ni Mr. Antonio mga kabayan na dumating gabi na, di ba? Alam mo yung isang aktor talaga mga kababayan? Naku po, muntik. Yung si Trillanes mga kabayan, kita nyo ba kahapon na muntik ka ng tapunan or hampasin ni Tatay Digong yung mic na nasa harapan niya, muntik nang
balibag kay Trillanes mga kabayan. Di ba? Kasi itong si Trillanes si Antonio Trillanes mahilig tong mga kabayan mga kumbaga mangantsaw, di ba? Alam niyo naman si Tatay Digong na hindi lang yan puro salita mga kabayan, di ba? Talagang di ba? At eto na po mga kabayan, di ba? Drexy Cardema sisibakin dahil kinampihan si Pangulong Duterte mga kabayan kahapon. Sisibakin naku po mga kabayan. Matapos, di ba? Matapos yung kanyang speech kahapon, di ba? Nabulabog yung Quadcom mga kabayan. Di nila inaasahan mga kabayan na yun yung kanyang speech kahapon, di ba? Sa Quadcom. Sinong nabulabog mga kabayan, di ba? Sinabi pa nga ni Franz Castro na papauwi na raw siya mga kabayan, tapos nadinig niya daw yung sinasabi ni Miss Drexy Cardema mga kabayan. Di ba? Sinabi ba naman Ma'am Drexy na yung NPA mga kababayan, di ba? Yung tenga ni Franz Castro ay, naku po, tila ba diba? Gumagano, no? Tapos bumalik siya kaagad mga kababayan para maribat niya yung sinasabi ni Miss Cardema kabayan. Diba? At di naman nagpahuli itong si kung akop mga kabayan, di ba? Binara kaagad itong si Miss Cardema. Tapos sinundan ni Kong Barbers mga kabayan. Tapos itong si Kong Abante mga kabayan din. Na sa tingin niya, ang linis-linis niya mga kabayan. Di ba? Pinag-lecturean pa si Tatay Digong. Mantakin mo yon kabayan, di ba? Ginamitan ng Biblia. Pero di tayo against sa mga kabayan dahil syempre may Diyos mga kabayan, di ba? Pero yung sa akin mga kabayan, sana man lang di na lang gamitin kung Abante mga kabayan, di ba? Pinamumukha niya ni Tatay Digong, di ba? Tapos grabe, believe tayo kay Tatay Digong mga kabayan dahil go with the flow lang siya, di ba? Sinasabi ni Abante na ganun. So si Tatay Digong, sige. Oo lang, di ba? Oo lang, sige, Abante, go, di ba? Sinasabi pa niya na, takot ako sa'yo, Abante. Di ba? Grabe. Itong si Pangulong Duterte mga kababayan, ang galing talaga, di ba? Kumbaga sinasabi ni Senator Bato na si Pangulong Duterte ay ang galing ano ba yan mga kababayan? Sumariyaw, ano ba yan? Di natin mabigkas sa ating bibig. So, ba yan Di ba? Ang galing ni Duterte. Kung baga ang galing niya makisama ng isang tao mga kabayan, di ba? Astig si Tatay Digong na nasa lugar mga kabayan, di ba? Grabe. Kung baga sinakyan niya lang si Abante. Yun. Kabayan. Di ba? At itong si Paduano, di ba? Sinasabihan pa ni Tatay Digong na takot ako niyan. Si kung boy contempt mga kabayan. Di ba? Iba talaga si Tatay Digong kabayan, no? At balik tayo dito kay Kong Cardema kabayan kung totoo man to, naku po. Pakinggan natin mga kabayan si Boss Banat Bay sa kanyang reaksyon ukol dito. At magbibigay na din tayo ng reaksyon kabayan. The people has spoken. Duterte malakas. Talagang si Duterte gusto ng tao. Yung pamamahala niya, kasi hindi naman niya tinago yan Paulit-ulit niya sinasabi before the election, papatayin ko kayo, huwag kayong pumasok dyan, papatayin ko kayo. Paulit-ulit niya sinabi yan. And yet people voted for him. It is because yun ang gusto ng taong bayan. Yun. Diba? Kaya nga kayo, bigla kayong sumipsip, at sabi nga nito, nag-Duterte peace pa kayo nun,
Kasi nga alam yung gusto ng taong bayan, si Pangulong Duterte. Yun. Until now, kita nyo nga, pinapanood ko kanina yung pagpasok ni Pangulong Duterte, pinagkakaguluhan lagi eh. Tama. Alam mo yun, saka nakakita ng Pangulo, yun nga nakaupo ngayon, hindi nga pinagkakaguluhan eh. Eto, hindi na nakaupo, pinagkakaguluhan kahit saan siya magpunta. Kasi nga gusto ng tao. Si Bus Banat ba yung mga kabayan, no? Di ba? Na tila ba nasa puso't isipan at damdamin natin kabayan na hanggang ngayon si Tatay Digong pa rin yung Pangulo natin. Di ba? Po mga babayan, di ba? Oh. Kayo naman dahil greedy kayo na politician, hindi nyo kinampihan nung una nung naging presidente, lahat kayo papis-pis na dyan, pisti kayo. 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Yun. And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, Nako! mahaya naman tayo, no? Yeah. Eto na. Yung mga kongresistang kaalyado ng MPA, which is, sandali, bakit kayo magagalit? Totoo naman talaga. Bakit? Sino ba nagsabi? Yung mismong amo ninyo. Yung manyakol yung amo na nasa Netherlands. Sandali, Amsterdam pala ata. Hindi ko alam kung saan. O basta kung saan nandun man sa ibang bansa. Ano sinabi niya? These are the groups that compose of NPA. So, the front, the National Democratic Pro. Di ba? O sino ba nagsabi nun? O, kaalyado nyo naman talaga. Aminin na natin, you are not the armed group. But you are, kaya nga CPP, NPA, NDF magkakasama ho yan eh. Tapos nagagalit kayo. Sa topic ng pagpatay, dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo, at mga Tandaan nyo ha, take note. May masasaktan dyan. Take note, may masasaktan dyan. Pero, ang tinutukoy niya dito, yung mga komunistang kongresista. Pero tingnan ninyo, may masasaktan dyan. Ewan ko, bingi ba sila? Alam nyo kung bakit? Pagkagalit ka talaga, tinamaan ka, hindi mo na napapakinggan yung katotohanan eh. ang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po Kandidato ng Bayan Muna Party List. Yung sa ICC, yung Conti, kilala niyo yun? Oh, talaga. Ay, tingnan ko nga. Conti, ICC. ICC. Sandali. Kaya na... Si Cristina Conti. Kandidato naman pala siya eh. Ay, sus, ginuog yun. According to Representative Cardema, kandidato naman pala siya. Bakit siya ang... Kaya naman pala panay ang pamidya. Wala pala ito. Ano din? ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa Naku po. na todo effort
protektahan ang Yari ka. milyong mga Pilipino. Naku, patay ka dyan. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, Mm. ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte Yun. sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yan ang dapat suportahan natin. 'Di ba? Suportahan natin yung mga leader na sumusuporta sa tropa ng naku po, maniwala kayo. Galit na mga tropa kasi dinudurog ninyo ang isang o dalawang leader na nagmamahal sa mga tropa. Yan si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Kayo mga pulis, alam nyo yan. Sila lang talaga may malasakit sa inyo. Mantakin mo ha. Tama yung sinasabi niya eh. Yung mga pumapatay sa mga tropa, yung mga pumapatay sa mga pulis, mga pumapatay sa sundalo, ha? Naandyan yung kanilang kasamahan sa kamara. Tapos, hindi naman kinukundina nitong Quadcom na to. 'Di ba sana ang focus ng gobyerno natin, ng Congress, durugin itong mga terorista. Tinawag ng terorista ito mga NPA. Yun sana ang focus eh. Ano focus? Gipitin yung dalawang leader na nagmamahal sa tropa. Sa madaling salita mga kababayan, kayong mga tropa, hindi ho kayo pinagtatanggol at hindi kayo mahal nitong komite na ito. 'Di ba? Kasi nga kung sino pa yung nagmamahal, yun pa ang ginigipit. 'Di ba? Walang kwenta talaga Tama yung sinabi ni Madam eh. Alam mo kung bakit tama yung sinasabi niya? Kasi naka-Starbucks siya eh. Hindi. Kape yan. Kayo naman Wala naman sosyal sa Starbucks eh. Marami lang nagpapasosyal. Pero baka sabihin nyo, pinupuna ko yung hindi. Normal naman mag-Starbucks. Marami lang talaga nagpapasosyal. Yung yung minimum wage. Pero nakatambay sa Starbucks. Bakit? Magbabarkada sila. 3 sila, 4 sila. Isa lang ang order, yung iba tubig na. Tapos, magpipicture. Palit-palitan lang ng baso. Sama na ugali mo, banat bay Hindi naman. Maraming salamat po, Mr. Chair, at Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Galit na naman to. High blood. Siguro may papalakpak at may natuwa doon sa sinabi. Papalakpak lang, masyado ka naman. Tinamaan ka ba, sir? Di ba? Feeling ko isa ito sa tinamaan eh. Alam mo kung bakit? At isa ito sa mga sip-sip nung kay Duterte. Humihigop to dati. Mantakin mo sabihin niya, dapat tularan ng ibang bansa ang war on drugs si Duterte. Tapos ngayon siya nangunguna. Wala ka, Brad. Barbers, iikis ka sa amin. Barbers, iikis ka. Manggupit ka na lang. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Bastusa na kagad yung papalakpak lang. Ikaw natuwa lang naman eh. Bastusa na kagad yun. Wala. Ikaw. Kasi balita ko kahit yung mga hindi pala dati, kahit yung mga tauhan nila pumapalakpak kahit yung mga tauhan ng mga congressman tuwan-tuwa kay Duterte tsaka sa sinabi nito Pati yung mga tropa siguro, tuwan-tuwa. Biglang, walang bastusan walang papalakpak. Sama talaga. Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Alam mo kung gaano lang katagal yung speech niya? Wala pang 5 minuto. To be exact, for 24 minutes and 20 seconds. Tingnan niyo yung mga reaction nitong mga iba Ang dami. Ang tagal. Kasi nakikita ko sa views, sa video ko Grabe yung 4 minutes lang, more or less, 4 minutes lang talaga yung speech ni Cardema.
Pero umabot ng 20 plus yung sa kalaban. Ganyan sila tinamaan. Kasi bata pa siya. Nak. Ako, I've given up my life for this country. Naku! Ito na naman ang mga bayani ng bayan natin na nagmamalaki, nanunumbat. Alam mo, ang layo talaga ni Duterte, no? Si Duterte ni nanunumbat yan eh. Pag sinabi niya, I just did it kasi trabaho ko yan. Trabaho niyo yan. Di ba? Laging ganyan lang si Duterte. Pero ito mga bayani. Nagmamalaki na naman. Following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Dakso. Hindi yung a-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing. Ayan na. And please, submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Yan. Galit na. Dito, nung may nagkwento nga sa akin, kwento lang naman, di ko naman sinasabing totoo, pero tagaloob eh. May nagkwento sa akin, galit na galit daw ang leadership ng House dito kay Cardema at pinagpaplanuhang tanggalin. Hindi ko alam kung paano nila tatanggalin. Siguro ethics, ganyan-ganyan. Diyan lang naman ko yan para matanggal eh. 'Di ba? So pinagpaplanuhan daw. Hindi ko alam kung magsasucceed or hindi. Pero ang punto natin dito, kitang-kita mo na eh. Wala naman sinasabi. Ano ngayon kung hindi siya umatin? Karapatan naman niya po yun na hindi siya umatin. Ba't mo utusang umatin? Ang punto, were there a time wherein a hearing is conducted, di ba, to condemn the terrorist or the communist that support this terrorist? Wala. Wala po, sir. Yun ang sinasabi. As simple as that. What? It has nothing to do with the attendance. Ang labo naman, sir eh. Alam mo kung ba't ako napapa-English, sir? Kasi nasa Japan ako. At least dito, kahit mag-English ako ng kinamatis, okay lang. Tanggap pa rin nila. Ha? Dajabu des? Oh, dajabu. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Parehas tayo nagseservisyo eh. Diba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Ikaw talaga. Wala naman sinasabing ganun. Ang layo na ng punto mo, sir. Hindi, sir, ang layo na ng punto mo. Wala na dun eh. Wala naman sinasabi si Cardemang mas magaling kami. Mas mahal namin ng bayan. Walang ganun. Saan mo nakita yun? Ako, ilang beses kong pinaulit-ulit tong speech na to, tinitingnan ko talaga, what's wrong with her speech? Condescending ba? Wala. Tama eh, masakit. Naturalmente, kung ikaw yung sabihin ko ikaw yung tinutukoy niya na hindi man lang nagsasalita laban sa mga makakaliwa o di kaya sa mga komunista, ay masasaktan ka talaga. Oh, pero hanggang dun lang, wala naman siya sinabing, hindi, kami ang bayani. Di sana kung ako lang inandyan, magsasalita ako ng manifestation. Oh, manifestation na sasabihin ko na dito kay pangalan nito kay Abante. Alam mo parang gusto ko nang tumakbo senador. Congressman dahil sa inyo. Hindi, pero ayoko. Kasi alam mo yun, kung ako yung kanina nagsalita si Abante, sinabi niya, ganun. Sandali, sir. Nanalo si Duterte because it is the decision of every Pilipino na nandoon sa 16 million. Hindi dahil in-endorse mo, kapal naman ng mukha mo. Gaganunin ko talaga yun eh. This is a manifestation. You have a thick face. Huh? Pinagmalaki niya pa, hindi daw humingi ng kung ano-ano. Bakit kami ba humingi? Ikaw lang ang bayani, ikaw lang ang may monopolyo ng pagmamahal sa bayan. O, di ba? Gago! Dapat dyan mo sinabi yun nung nagsalita si Abante. Dyan, hindi dito.
Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil Wala naman nagsusolo. si Congressman Dan Fernandez. O, Anyway, tingnan mo na, biglang si Dan Fernandez na, biniru mo na. Kung ako dyan, pinuna ko yun. Manifestation, sir, this is a serious matter. Do not joke about this. Ba't mo papasok si Dan Fernandez? Alam mo naman, joke yun. Di ba? Mr. Chair, Congressman Abante and then Congressman Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante. Yan na. Yan na. tulad din po ni Congressman Romy Akop, gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. Yan na. Sumbat na naman. 1986, Mr. Chair, Hmm. muntik nang bumagsak ang Pilipinas sa NPA. Yan na, yan na. Buntik nang bumagsak. So, ipapasok na naman niya yung grupo niya. Papasok na naman niya yung grupo niya. O kami ang lumaban sa Puro kayo, laging kayo. Mayroong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million Hmm. na mass support ang NPA. That was 1986. Hmm. Kinausap ko ang dating chief of staff, si FBR, upang ang aming grupo ay makipag-ugnay sa CRS. Eto na naman. Grupo ko na naman. Kinausap ko yung presidente. Grabe talaga. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Anong orin nyo hanggang dulo ito? I-share nyo na rin nang magkaalaman na. Oo, kasi akala mo talaga may monopolyo ito ng katotohanan eh. Tingnan ninyo. Tuloy-tuloy. Mamaya, sa dulo, i-share ko sa inyo. Ay, tuloy-tuloy nyo lang panoorin to, ha? Upang labanan namin ang MPA saan man sila naroroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na ang tawag Confrontational Evangelism. Kala ko, grupo niya bida-bida. Bida-bida group. Nang ibig sabihin noon, habang NPA ay naghahasik ng lagim sa mga bayan, Wala nang kunik. kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ngayon, Ako din po ang isa. Itong, dito mo talaga malalaman na no? Ang layo kasi. Sorry pasensya na Walang Kristiyanong ganito. Sorry. I hate to say this. I really hate to say this, pero ito ang pinaka sablay pagdating po sa sa mantakin mo mismo yung evangelism. Pinagmamalaki mo, isinusumbat mo ngayon. 'Di ba? I don't understand. Saan mo nakuha yan? Even if sabihin even if sabihin na natin minaliit ka, nalipusta ka, pinersecute ka, wala kang makikita sa Biblia na pagka ganun, ipagyabang mo kung yung ginawa mo. Hindi, pagyabang mo yan. Tama Diba? ba yan, no? Ang nga doon, to stay humble. Diba? Ang paulit-ulit na alam mo, parang ikaw yung mga disipulo nung... Hindi. Nung simula lang naman naging ganito yung disipulo. Yung simula ng disipulo, di ba, nagtanungan sila, pag napunta na kami sa langit, sinong upo sa tabi ng Panginoon? Eto yan yung concern mo Yung maging una ka, ikaw ang, hindi pinagyayabang yung mga ganyan. Maintindihan ko pa yung mga unbeliever na magyabang ng ganyan. Maintindihan ko pa yung iba dyan na magyayabang, hindi, kami mas mahal namin ng bayan namin. Pero yung katulad mo, pagmamalaki mo na pinreach nyo gospel, alam niyo yan, lalo na po ang mga kaanib ng Full Gospel Church, hindi ho pinagyayabang yan. Hindi po sinasabi yan.
Na kami, hindi kami, nag-evangelize kami. O kayo, ano ginawa nyo? Etong isa sa mga, dati may pinakita tayong balimbing, di ba? Ito naman, bagong balimbing din. O, eto ha. Nandito na po ang ating pinakahihintay. Alam nyo, ito, para sa kaalaman nyo, pinsan ko to eh. Nak. Alam nyo ba yon? Pinsan ko. Go siya, abante ako, kaya magpinsan kami dalawa. Ang corny, ang corny. Abante, always go, go, go. Oo. Ito ang alter ego ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang siyang nagsimula ng Malasakit Center. Kaya nakikita nyo, kasama niya lahat ang ahensya ng gobyerno rito. Palakpakan po natin, Senador Bong Go! Ganyan po kasipsip po yan noon. Di ba? Nung, siguro, ewan ko, Huli si Abante, mga kababayan, no? if correct me if I'm wrong, ha? Ito yung time na parang tatakbo siguro si Senator Bongo. So, inintroduce sa Maynila. So, ayan na po, sumisip-sip na siya, oh, di ba? Oh, tapos, ano nangyari? Yung napuesto, inuusig ang mga Duterte, inuusig ang mga supporter ni Duterte na si Bongo tsaka si Bato. Alam na ho natin. Sa halagang mahalaga ba talaga yan para usigin mo? Gaano po ba kahalaga? Ha? Ibig sabihin, sandali mga kababayan, kahalaga ibig sabihin, gaano ka-importante? Wala pa akong sinabing pera. Kasi nasabi ko, gaano po ba kahalaga sa kanya na banata ng mga Duterte? Wala ko sinasabing pera. Basta, lagi ko lang sinasabi, paalala ko lang kay Bishop, man cannot live by bread alone. Okay? Yun lang. Okay? So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po mag-subscribe po kayo, i-share po natin itong video na ito. Ikalat po natin sa mga kababayan natin. Alam nyo, eto hindi ko siya inaangat ang mga vloggers o whosoever o whatever. Basta ang importante, kasi itong sa na lang, sa social media na lang tayo nakakakita ng ng hustisya para sa mga kababayan natin. So pag may nagustuhan kayong vlogger, not just me o whoever, kung gusto nyo may nakita kayong maganda, i-share it. Maging active po tayo sa social media kasi mga kababayan, kung hindi po tayo magiging active, sino pa po ang lalaban sa katotohanan? Again, I'm not saying social media is perfect. May mga fake news talaga. Okay? Pero pag may nakita nga ho tayo nagsasabi ng katotohanan, i-share natin, maging active. Wag lang ho tayo yung okay, nanonood ka lang, tapos, tama siya, tama, okay, Hindi, kailangan, kasi ang tulad ko, halimbawa, ito, special announcement na po ito, sa announcement ko po. Alam niyo ho ba, bago ho yung mag-Quadcom, ilang araw before the Quadcom na pag-a-appear ni Duterte, sinunod-sunod ako ng atake ng mga trolls. Panay ang report. Na-suspend. Alam mo paano, anong sinabi sa akin ng Facebook, ha? Suspended because of impersonating. Walang impersonator daw ako. Sino ako? Yung nangyari sa page mo, boss, is kagaya kay Sas, mga babayan, di ba? Sas Rogando Sasus, mga babayan. Sasot, mga babayan, di ba? Yung kanyang page na ganyan din, impersonation daw po, mga kabayan. Naku po. Di ba? Tila ba, nagbabayad na ata sila? Boss Banat Bay? Nako. Impersonator ka ni Banat Bay? Okay. Yun ang unang report sa akin. So nag-appeal ako. At sinabi kong, paano ako naging impersonator? Meron naman akong, kasi nagsasubmit, pag verified ka, nagsasubmit ka ng government ID. Tapos nga, ang dating, sabi ng system, nagkamali lang daw. Okay, there was so na-restore. Nakapag-post ako na-restore. Tapos, pagkatapos ko mag-post, ni-report na naman.
This time, suspended ngayon yung channel ko. Kaya hindi nyo nakikita sa Facebook. Talagang nananadya ho sila. Kaya nga mga kababayan, hindi ako makapag-share sa Facebook. So sana po, i-share nyo po ito sa Facebook, sa YouTube. Kayo na lamang po ang mag-share sa mga kaibigan nyo through Messenger. I-share nyo po para ho kumalat kung ano po pa talaga ang pinaglalaban ng mga tunay na Pilipino. Tama. Yung nasa ground. Hindi ho itong iilan nating mga kongresista na wala hong alam sa ground. Wala hong alam doon sa nangyayari sa mga barabarangay. Mga kababayan, maawa ho tayo. Tandaan nyo 6 years na naayos ni Pangulong Duterte. 2 years, in 2 years, bumalik doon at mas malala pa doon sa ayaw natin. Yung panahon ng mga dilaw. Mas lumala pa ang mga krimen, ang droga, kesa nung panahon ng mga dilaw. Ganun no katindi to mga walang yang to. 'Di ba? Ngayon, forever na ba tayong ganito? Gusto ho ba natin na apektado na lahat ng mga barabarangay natin? Baka mamaya hindi lang ho binibenta sa tindahan. 'Di ba? Baka ibinibenta na sa elementary school o sa high school ng mga public school. Maawa ho tayo sa ating mga kababayan. We are already infested country pagdating ho dyan sa issue ng droga. Baka mamaya makita na lang ho natin bigla nang bubulagta sa karsada dahil ho sa overdose. Kung mahal po natin ang ating bayan, suportahan natin ang mga taong lalaban para ho sa laban ho dito sa anti-drugs. Lalaban ho sa sa mga durugista, sa mga drug lords, 'di ba? Sana ho suportahan po natin. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe. Kaya pala, di na natin nakita si Boss Banat Bay na nag-post sa kanyang Facebook page mga kabayan ay dahil minamas report na po mga kabayan. Naku po. Grabe, buti na lang kabayan dito sa YouTube ay hindi nila mabayaran, di ba? Mga kabayan na yung mga vloggers na nagpo-post dito, nag-upload ng videos ay mapatumba nila kabayan. Di ba? Sa Facebook kasi mga kabayan is tila ang dali-dali lang ata, di ba? Ang daming mga DDS vlogger doon na yung page nila ay na nagaya kay Banat Bay na impersonation daw kabayan. Di ba? So kagaya nga ng sabi ni Banat Bay kabayan na kung may makita kayong mga uploads ng mga vlogger na nagugustuhan nyo or may impormasyon na legit na information mga kabayan ay share natin. Sabay-sabay nating i-share, di ba? Kasi kung sa mainstream media tayo, di ba? Alam nyo naman yan. Di ba mga kabayan? Kaya tulungan na lang tayo mga kabayan. Na maipamahagi natin sa ating sambayanang Pilipino ang tunay talaga nangyari sa ating bansa, kabayan. Di ba? So, ingat ka na lang palagi, kabayan, and God bless us all.